ating lahat. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ayan. Pwede po bang batiin natin yung ang ating mga katabi, pinagpala ka ng Panginoon ngayon. Ayan. Handa na po ba kayo na kayo ay balutin ng Panginoon ng kanyang proteksyon, biyaya at pagpapala? Yes! Ayan. Ngayong araw dito, mag-share lamang tayo ng simple, no? Maikli na salita ng ating Panginoon. So, mga bata, pwede ko bang marinig sa inyo ng malakas at sabay-sabay ang 1, 3, 16, sabay-sabay? Ready? Go! 1, 3, 16, sapagkat sa'yo lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang sa isang anak upang kung sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1, 3, 16. Ayan. Amen. No? Ano daw yung nakapaloob sa 1, 3, 16? Ano daw yon? Dahil ang tao ay makasalanan, sino daw yung pinadala? Sino daw po yung pinadala? Si Jesus. Para saan po? Dahil tayo ay? At dahil tayo makakatanggap ng kaligtasan. Sino po dito ay nakapakinig ng kwento mula sa Lucas 15? Ang kwento ng yung dalawang anak at yung isa suwail, yung isa ay nanatili sa kanyang ama. Sino po dito yung nakakatanda? Wala po? Ayan. Dito po ay nakapaloob ang kwento ng alibughang anak. Ayan. Sino po nakakatanda nun? Wala? Hindi po nakapagbasa? Ayan. Dito, ang check sound. Ayan. Basahin ko lang po mula sa Lucas 15, 1 hanggang 7. 7. Ayan. Ang nawawala at natagpo ang tupa. Number 1. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. 2. Nang mapagtanto ay nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, sabi nila, ang taong ito ay nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Verse 3, dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Verse 5, kapag nakikita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. 6. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Lastly, verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa mga makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangan magsisi. Amen. Dito po, mula sa Lucas 15, 1 hanggang 7, babasahin ko lang din ulit. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Napakaganda po ng kwento na ito, no? Ang nawawala at natagpong tupa. Dito po ay pinapakita ang lahat ng nilalang ay nagkaroon mula ay nagkaroon ng kasalanan, no? At kapag ikaw ay makasalanan, ano daw po ang kaparusahan? Kamatayan. Ngunit sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, siya'y nagkatawang tao, bumaba sa lupa at binigay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya nga sabi doon sa 1:16, no? Binigay ang kanyang bugtong at kaisa-isang anak upang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Tanungin mo nga yung katabi mo, nais mo ba ng buhay na walang hanggan? Tatanungin ko kayo, nais nyo ba ng buhay na walang
kapag merong 19 na matuwid at may isang makasalanan, siya ba'y ating pupuksain? Siya ba'y ating kukuntsain? Siya ba'y ating, kumbaga sa atin, no, i-judge ba natin siya bilang tao? Hindi po. Ngunit ang ating Panginoon, no, iiwan niya ang 19 upang hanapin ang isa. Lagi ko nga pinapaalala, no, na ang simbahan ay hindi para sa matuwid, kundi para sa makasalanan. Tatanungin ko kayo, makasalanan ba kayo? Sinong matuwid? Taas ang kamay. Pwede nang umuwi. Perfect. No? No, walang sino man ang perpekto, walang sino man ang matuwid, kundi ang ating Panginoon. Amen? At kaya nga tayo nasa simbahan, nakikinig ng salita ng ating Panginoon, nag-aaral ng Biblia, merong mga group ng Bible study, no? Merong mga preaching na katulad nito, makapakinig ng salita ng Panginoon. Sabi nga, di ba, i-share sa buong nasyon ang gospel ng ating Panginoon. No? Hindi mababagod, hindi mahihiya katulad ni Jesucristo na siya'y naglakbay sa iba't ibang lugar upang ipamahagi ang salita ng ating Panginoon. Bagamat siya'y nagugutom, siya'y nauuhaw, siya'y nangalat ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang nangangalat ng salita ng Panginoon ay doble, triple na pagpapala. Sino po yung nais makatanggap ng doble, triple at pagpapalang nagmumula sa Diyos? Ano sagot? Amen. No? At kung tayo ay nagnanais makatanggap ng buhay na walang hanggan, sino ang sagot? Sino ang sagot? Ang hina. Sino ang sagot? Ang Diyos. No? Sapagkat sabi niya sa 1:14-6, sabay-sabay mga bata, sabi niya sa 1:14-6, Ako si Jesus. Ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Walang makakapagsalita kundi sa pamamagitan ko. Ayan. At kung ikaw ay makasalanan, walang ibang daan patungo sa Ama, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Nais niyo po ba na kung tayo ay babalik sa Ama tayo babalik at hindi sa impyerno? Sino ba ang nais makapiling ang Ama pagdating ng ating panahon? Siyempre, lahat, no? Kaya hanggat maaga, no? Sabi nga, kung kaya mong tumulong, kung kaya mong mag-share ng kakapiranggot na meron ka, i-share at i-share mo yan. Hindi pagdadamot, hindi pagyayabang, hindi ipagkakait sa nangangailangan. At yun po ang misyon ng ating pastor, ng ating pastora, ng ating mga missionaries na dumating ngayong araw na ito, ay upang mag-share ng gospel ng ating Panginoon, upang mag-share, no, ng kanilang buhay mula sa Korea patungo sa Pilipinas, kung paano sila binago ng Diyos, kung paano sila sinasamahan at pinoprotektahan ng Diyos. Ganon din daw po ba kayo? Amen. Palakpakan po natin ang ating sabay-sabay po tayong tumayo. Tumayo po tayo at manalangin tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Kanya sa pagbibigay ng Kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang tayo'y iligtas. Bagamat tayo'y makasalanan, ngunit mabuti ang Panginoon. Amen? Amen. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw nito, sa napakagandang araw nito na muli pinagsama-sama mo ang bawat church members na narito. May iba-ibang tahanan, may iba-ibang buhay, may iba-ibang sitwasyon, Panginoon. Merong mga nagmula sa Korea, merong mga nagmula sa ibang lugar, Panginoon. Ngunit kami nagbubuklod as one body in Christ Jesus, no? Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka at dakilain ka sa buhay ng bawat isa sa amin na narito. Ikaw lang ang aming dinadakila. Ikaw lang aming sinasamba at pinapupurihan. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.